Okay, so magandang umaga sa lahat with Seven Diamond. Diba? Magandang umaga with Seven Diamond. Magandang umaga po, Sir Larry. Sabi mo sir, artikulo na lang. Ano sabihin mo niya? Bakit yung artikulo na din? Sir... Ano nga, Rita? Kilala niyo si Rita? Yes! Yan ang paano sa teacher na sila namin sa ano, okay, so attendance kita say present. Kung tawagan mo yung wala. Continue lang dapat. Okay, Leomar. Wenmar. Charles. Si Charles. Si Marky. Zian. Ang ko present time. John Paul. Wala. Si Mark Maria. Si HG. Nga ang panalo. Kani ka ba yung kontento sa ato? JB. Si Jeremiah. Si Christian. Wala. Wow. Paul Jesse. Christian. Si Nelson. Okay, ang absent lang sa boys, si John Paul. Next, sa mga girls, si Daphne. Wala. Si Princess. Samantha. Si Baby Heart. Kung gawin ang alam niya, Baby Heart. Andrea. Ano siya representative? Si John D. Si ano yung pronounce si Viola ba lang? Jillian. Kaya nakamanin talaga. Si Rain. Rain or Ryan? Ryan. Si Carmela. Si Jaira. Si Erica. Si Catherine. Si Heather. Ay, Heather. Ano man? Heather ba ang ginamit ko? Heather. Ano yung pronounce? Heather. Ano? Okay, si Erica, si Ella Grace. Tapos si Catherine. Tapos si Heather. Si Ria. Si Arian. Geraldine. And the last, Pauline. Ikaw kanya ang wala name tag, no? Si Pauline. Sino pang wala name tag? Ikan ko na lang si Pauline. Sino pa ang alam ka? Jaira. Bayo pang naga. Ano alam mo? Carmel. Magaling na lang yung isang JP. Letter C, Carmel. A or C? Sakto man timan. Tapos sa inyo na nabiskas. Wala ka pa na. Chikan ko naman na subong mo ng ano. Wala na. Share na lang daga sa iba. Wala na pila ba lang ang friends ko dali. Pila ka makabilas ha? 30 to 30 lang ang friends ko. 30. Si Jan po lang absent, no? Si Daphne pa niya.
Ay, nagkakapit ka. Tapos yung dasig ba? Okay, so ipakalang ko na lang agad sa inyo. Sabalay na lang natin yung ano mga makina. Relate na kang mga daan. Pero sir, ano nyo lang, datang din na. Okay, so ngayong umaga ba, nag-iisip na. Okay. Mula na daan ang aking paper, ay paper, aking handout. Okay, so ngayong umaga, ating tatalakayin ang tungkol sa sabay-sabay pakibasa ng ating tatalakayin ngayong umaga. Okay, ano ang imperialismo? Okay, sino makapagbabasa ng kahulugan ng imperialismo? Okay, ngayon mo? Audin. Di ba doon ako? Upang matuloy na isang makapangyarihang estado ay kinakailangan na pagtataglay ito ng isang matatawang institusyon politikal at matibay na pamilya. Okay, maraming salamat. Pag sinabi natin imperialismo ay isang sistema ng pananakop kung saan ang isang makapangyarihang estado ay sa pilitang pinokontrol ang mas maliliit at mahihinang estado. Sa madaling sabi, pag sinabi natin imperialismo, ito yung sistema ng pananakop ng mga malalaking bansa, kagaya na lamang ng mga dayuhan. No? Noong unang panahon tayo ay sinakop ng mga dayuhan. At ang tawag sa pananakop na iyon ay ano? Yes, imperialismo. Imperialismo. Upang maturing na isang makapangyarihang estado ay kinakailangan nagtataglay nito ng isang matatag na institusyong politikal at matibay na pagkakakilanlang kultural. Sunod. Okay, Marky, pakibasa. Wala ka kabilaw. Tadi sa simplifikasyon. Sa ilalim ng isang Okay, maraming salamat. Ang focus ng pananakop ay makontrol ang politikal at ekonomikal na institusyon ng mas mahinang bansa o mas mahinang bansa dahil dito kadalasan ay nawawala ng kapangyarihan ang mga lokal na namumutong at nauubos ang likas ng kayamanan. So ang focus ng tinatawag natin imperialismo, lagi ninyong tatandaan kasi mamaya meron dyan isa ring salita na kung saan yung tumutukoy din ay pananakop kasi wala nang pag-quiz kang mag-exam. Lagi ninyong tatandaan ang imperialismo ay nakapokus sa sinasabi doon ay nakapokus sa pananakop ng political at economical. Okay, sa sunod na talata, sino makapagbabasa? Yes, Jenny Maya. Ingadari mo na din yung bukang. Para makita ko. Sige, pakibasa. Madaling salita, ang istorya ay sinubuko ng mga kakaibang maliit na bangga ng tao na may paniniwala at kasaysayan ang pagkakaiba ang mga ito ay dahilan ng hidwaan sa pagitan ng mga pagkat at dahilan naman para sa mas makapangyarihang pagkatupang masunod at mas pinanas ay Okay, maraming salamat.
Okay, so sa madaling salita, ang imperyo ay binubuo ng magkaibang maliliit na pangkat ng tao na may magkakaibang pinagmulan, tradisyon, paniniwala at kasaysayan. Halimbawa na lamang dito sa Pilipinas. Di ba Pilipinas binubuo ng iba't ibang lugar o iba't ibang tawag dito, rehiyon. Meron ditong, ano yung mga kapuluan na binubuo ang Pilipinas? Tatlo, di ba? Tatlo lamang. Luzon, Visayas, at Mindanao. At bawat sa Luzon, meron din binubuo ng iba't ibang munisipalidad o tawag nito. Yes, munisipalidad. Kagaya na lamang dito sa Visayas, tayo ay binubuo ng iba't ibang munisipalidad. Kagaya na lamang ng Concepcion, ano pa, Ahoy, Tara, San Dionisio, at marami pang iba. Yan ang tinatawag natin imperyo. Maliit na pangkat ng tao na magkakaibang pinagmulan, tradisyon, paniniwala at kasaysayan. Ang pagkakaiba ng mga ito ay nagiging dahilan ng hidwaan sa pagitan ng pangkat at dahilan naman ng mas makapangyarihang pangkat upang makontrol ang mahina sa kanila. Okay, so di ba minsan yung mga iba't ibang kapuluan o iba't ibang lugar ay nagkakaroon ng hidwaan sapagkat yung isang lugar, iba yung kanilang paniniwala o tradisyon sa kabilang lugar. Di ba nagkaroon sila ng hidwaan? Kasi minsan hindi talaga may iwasan natin na yung hindi talaga pagkakasundo. At kapag hindi sila nagkakasundo, yung malalaking bansa or mga malalaking lugar, ito yung kanilang opportunity para sakupin yung mahihinang lugar. Yan ang tinatawag na imperyo. Naintindihan na ba ang imperialismo? Yes. Anong imperialismo? At nakapokus sa? Tandaan nyo ha, political siya at ekonomiya. Sunod. Iba't ibang uri ng pagkontrol sa mga bansa ang kanilang nasako. Okay. Okay, maraming salamat. Okay, narito ang iba't ibang uri ng pag-control, no? Iba't ibang uri ng pag-control. Una ay ang kolonyalismo. Pag sinabi natin kolonyalismo, ito naman ay pag-control sa dayuhang bansa, sa mas mahihinang bansa sa Asia at Afrika. Ang pamahalaan ng ekonomiya at bilang pinamamahalaan ng mga dayuhan. So, mayroon silang kaugnayan sa tinatawag na imperyo. Sapagkat ang kolonyalismo, ito yung pag-control mismo ng dayuhan, ng mga dayuhan sa bansa. Kagaya na lamang noong unang panahon, yung Europa, tayo ay sinakop ng Europa, no? Ang Asia pala. Sinasakop tayo ng Europa at tayo ay kinokontrol, no? Kinokontrol tayo ng mga dayuhan. Dahil yung ating bansa noon kasi hindi gaano ka tawag nito, hindi malakas yung ating bansa. Kaya madali tayong nasasakop at madali tayong nakokontrol. Ano yung hindi na inalim sa tapos niyo? Charles? Ano ang ito? Naintindihan na ba ang kolonyalismo? Ang focus naman ng kolonyalismo ay ano? Kolonyalismo. Ano naka-focus sa kanya? Ano ang kanyang pinamamahalaan? Yung mga, pinamamahalaan ng mga dayuhan? Ano? Mahihinang bansa. Ano? Ekonomiya at ano? Pamahalaan at? Ekonomiya. Okay, pamahalaan at ekonomiya. Hindi nyo makabituhan yung pamahalaan sa simulakay. Okay, so naintindihan na ba ang kolonyalismo? Yes. Okay, tandaan ha, kolonyalismo ang pagkontrol ng mga dayuhang bansa sa mahihinang bansa. Pagkontrol. Pagkontrol. Panapos ka mo magdoon. Pagkontrol ng dayuhang bansa. Dayuhang bansa sa mahinang bansa. Lagi ko madali lang ako silahan niya.
Okay, sunod na uri ng pagkontrol ay ang protektorado. Ito ko babae naman, okay naman. Next time. Kailangan ka ng boses. Ano? Ikot balakang mo. Mas okay kung ang ulit kapilyo niya matapos Okay, maraming salamat. Pag sinabi naman natin protektorado, yung mga dayuhan, pinahihintulutan nila yung mga mahinang nasa kagaya na lamang, halimbawa na lamang dito sa Pilipinas. Tayo, halimbawa, sinakop tayo ng anong bansa? Espanyol. Okay, Espanyol. Halimbawa na lamang, sinasabi dito, pinahihintulutan ang mga lokal o katutubong pinuno. Kagaya na lamang dito sa Pilipinas, tayo ay pinahihintulutan na mamuno dito mismo sa ating bansa. Ngunit, anong sabi? Kontrolado pa rin tayo ng dayuhang bansa o ng mga Espanyol. So may right kita na mamuno sa ating bansa, ngunit tayo ay kontrolado pa rin ng dayuhan. Kung maharap sa digmaan ng may hinabansa, makasisiguro ang proteksyon mo lang sa mas malakas na bansa. Okay, so ang protect, wala. Protect, anong ganit? Protektorado. Protektorado, pinahihintulutan. Tignan nyo nga dito. Pinahihintulutan mamuno. Ito mo ko namin, sir. Manibumaya ako ba? Kung ginayaan ko nalaan, mamuno ang mga Sakto nga. ngunit. Okay, ang protektorado, ito yung pinahintulutan tayo mamuno mismo sa ating sariling bansa, ngunit tayo ay kontrolado pa rin ng mga dayuhan. Para kung sakupon kita sa mga ibang pagid ng mga dayuhan, may protection kita sa mga bansa nga nakakontrol na nadaan sa aton. Para hindi kita nasigla-sigla ng ano nila, basa ko. Okay, sunod. Sir, pala gabayaw. Si Charles, sa basa ka Charles, wala tanong. Charles, namin. Nado to yung si Charles. Saka tama ka Charles, wala. Okay, basta ha, economic imperialism. Okay, maraming salamat. Sunod na uri ng pananakop ay ang economic imperialism. Sinasabi kung saan kontrolado ang mga pribadong kumpanya o dayuhang mamumuhunan ang mga mahinang bansa. Okay, ang nakapokus naman sa economic imperialism yung ating ekonomiya na kung saan yung mga pribadong kumpanya ay ano daw? Kontrolado pa rin, no? Kontrolado pa rin ng mga dayuhan na kahit sila ay kontrolado ang mga pribadong kumpanya ay kontrolado ng mga dayuhan na mula sa mga maninang bansa. Okay, yung economic imperialism naman,
Imperialism. Kontrolado ang mga pribado ako may exam ko ha. Ako sa ganun dito. Pangkama ko kayo lagay na. Ayun, yung mga malasi lang siya tunay. Okay, naintindihan na ba ang economic imperialism? O ano? Ano ko po? Pinokontrol lang ano? Pribado kumpanya. Pinokontrol, nakapokus siya sa mga kumpanya. Sunod, sphere of influence. Okay. Lang Carmela. Sophia, Julian. Walang ito ba yun? Philippine Research. Makapahap. Okay, maraming salamat. Ang sphere of influence naman ay tumutukoy sa isang teritoryo o bahagi ng inyong bansa na kinukontrol o nasa impluensya ng mas malaking bansa upang hindi sila lubusang sakupin. Okay, doon pala yung anak mo. Doon puro malang sila tanang dinakontrol sa mga dayuhan, ngunit ito ay nasa impluensya ng mas malakas na bansa upang hindi sila lubusang sakupin. Agay na lamang dito sa Pilipinas, tayo ay hindi basta-basta masasakop ng iba pang mga dayuhan sapagkat tayo ay na-impluensyahan na mismo ng mga dayuhan kagaya na lamang ng mga Espanyol. Halimbawa na lamang tayo ay yung mga Hapones. Sir, ha? Ayan, nakarit. Nakasunod, grade 7, silang mamili mag-guest ko, officer. Isa ka rin. Magkakaroon mo? Ano? Oo, sige, send ko. Ibutan na kami sa pagpili. Yes, oh, club. Ano yun ba? Okay. So, isa na nakalala nyo na yung nagsakot yung grupo. O, ibutan na nakalala nyo sa 1-8. 1-8 yung papel, ibutan nyo. Si JP pa, nag-direct siya ng science, diba? Halay. Sila din ka, JB na lang. Ay, sana all. Kaman ba lang? Umulang ba yung ayaw ng Gerald? May naga. Ay, sorry, nagalit na wala. Sige, bakit ma'am? Wala, wala. Hindi pa ni tatlo? Ma'am, ako na. Hindi. Si JB. Diyan, napag-present ako sila. Kung sila, ito ako. JB, ano? Okay, so makinig na. Okay, sa sphere of influence naman tayo, di ba? Okay, halimbawa na lamang, yung sinabi ko kanina, halimbawa na lamang tayo ay sinakop ng mga Espanyol at yung mga Hapones ay may planong sakupin tayo. So hindi tayo basta-basta masasakop ng Hapones sapagkat tayo ay na-influensyahan na mismo ng mga Espanyol. Naintindihan ba ang sphere of influence? Basta sphere of influence, influensya ng mas malakas, sphere of influence. Maka-perfect ka sa akong may hello. Galing hello mga tao. Hindi nakaroon ako Hello. Mga hugot pa na sila. influensya. Aga! Okay, sunod and last na uri ng pananakop ay ang sabay-sabay. Concession. Okay, para tanan makabasa, sabay-sabay na lang. Okay, sa aking hudyat, basa. Concession ay magbibigay ng pahintulot sa mananaop na namili ng teritoryo at likas na yaman ng mahihang sasayang na may isuwesito karapatan at kanilang sariling interes.
ready, go, tunuga. Possession ay ang pinag-alala sa mananakop na gamitin Hindi ba lang kami section mo may pato ang ano ay ang opal Ikaw ang pang-busy. wala Si nga Yana, yung si Yana. Si Pauli ng Liga. Paliwag ba? Mga mas namin patong opal diba? So ready, liwat. Ready, go. Possession ay ang pagbibigay ng pahintulot sa mananakop na gamitin ang teritoryo at likas na yaman ng mga hinang bansa na may eksklusibong karapatan para sa kanilang pansariling interes. Ang extraterritoriality ay kasunduan sa pagitan ng mananakop at mahinang bansa kung saan naiiralin ang batas ng mga mananakop sa mga piling teritoryo ng kanilang possession. Okay, pag sinabi naman natin yung concession, ito yung pagbibigay pahintulot ng mga dayuhan na gamitin ang ating mga likas na yaman para sa kanilang sariling interes. Kumbaga, ginagaan sila sing pahintulot nga ano lang ang aton nga mga concession. Nagamitin nila ba ang ating nga mga likas na yaman? O ano yung iba't ibang likas na yaman na meron tayo dito sa Pilipinas? Ano pa? At pagbibigay pahintulot. Pagbibigay. Nakahapos lang na tayo kamay mo. Concession. Pagbibigay pahintulot. Babati rin sa hambal kong pagbibigay pahintulot. Concession. Dito ka sa sigla. Dinapit ka? An extraterritoriality naman ay kasunduan sa pagitan ng mananakop at mahinang bansa kung saan paiiralin ang batas sa mga mananakop sa mga piling teritoryo sa kabilang seksyon. Doon may kasunduan naman niya ang mananakop at ang mahihinang bansa. Kagaya na lamang dito, mayroong kasunduan ang mga Espanyol at mga Pilipino na paiiralin na ang batas. So baga, kung may gina-implement ang mga dayuhan ng mga batas, kung nagkasundo sila sa Pilipinas, amo na siya, ang batas na ilang maging planuhan sa mga dayuhan, ipatupad na nila diri sa aton sa Pilipinas. Ang tawag sila is extraterritoriality. Extraterritoriality. Kasunduan sa pagitan ng mananakop. Kasunduan sa pagitan ng mananakop at mahinang. Ganda na. Okay, mahinang bansa. Okay, naintindihan na ba iba't ibang uri ng pananakop? Ano nga ulit yung 5 uri ng pananakop? Ano? Una, ano? Imperialismo. Ano pa? Wala na ni Sera dala mo. Ang ano yung sinigang mga angkin. Balili ba lagi 1, 2, 3, 4, 5. Okay, basta kolonyalismo, ano gani? Yung focus ay at ekonomiya. Pag-control sa dayong bansa sa mahinang bansa. Pag sinabi naman natin protektorado, ito yung paninindulutan ng muno ang mahinang bansa. Ngunit, kontrolado pa rin sila sa mga dayuhan. Ang economic imperialism naman, ano gani? Nakapokus sa pribadong kumpanya. At ang sphere of influence, impluensya ng mas malalaking bansa at ang concession, pagbibigay, pahintulot. Para na gamitin yung ating, butangan ko naman yun, pahintulot na gamitin ang ating ikas naman. Pagbibigay halintulot na gamitin.
puno. Oo, ikas na yan. Hi guys! Okay. Hi guys, welcome. Naintindihan na ba? Ay, may exam na Time ba? na, welcome to my guys. Ready na sa ating exam? Yes! Or tapuso ka na lang yung duwa. May duwa pa. Tapuso ka lang yung duwa siguro. Para sa lunes ba ito na tangatapit. Okay, meron ang uri ng pananakop. Ang tubirang o direct control at di tubirang direct control. Okay, sabay-sabay pakibasa ng direct control sa aking hudyat. Basa! Okay, pag sinabi natin tubirang direct control, ito yung direktang pananakop ng mga ng mga dayuhan sa mga mahinang bansa na kung saan yung mga dayuhan, sila lamang mismo yung pinahihintulutan na mamuno sa ating bansa mula sa pagka-presidente, halimbawa na lamang mula sa posisyon ng pagka-presidente patungo sa pinakailalim na mga posisyon, kagaya na lamang ng mga kagawad, ano pa, mga SB member, mga dayuhan lang yung pwedeng mamuno. Bawal ang mga katutubo. Kagaya na lamang ipagpalagay natin dito sa Pilipinas. Dumating yung mga Espanyol. Yung mga posisyon sa Pilipinas, bawal ang mga Pinoy na mamuno. Dapat, puro lang dayuhan ang dapat mamumuno sa Pilipinas. Yan ang tinatawag na direct control o tubirang pag-control. At mismo yung mga kultura natin ay talagang nai-influensya ka na mismo ng mga dayuhan. At sunod naman, kung sinabi naman natin indirect control, sabay-sabay pakibasa, indirect control. Samantala, sa sarili kong wilan o direct control ay pinanatili ang mga magtutubong pinuno ng mahihinang bansa na may limitadong kapangyarihan at ang huling desisyon ay nasa kapangyarihan ng mga Kapangyarihan ng mga mananakop. Okay, pag sinabi naman ang sulit naman siya sa indirect. Pinanatili ang mga katutubong pinuno na may hinang bansa na may limitadong kapangyarihan at ang huling desisyon ay nasa kapangyarihan ng mga mananakop. So baga, sa ditwira naman, ginaano naman kita, ginapahintulutan naman kita na mamuno sa ating bansa, ngunit ano pa rin, kontrolado pa rin tayo ng mga mananakop. Hindi tayo basta-basta makapag-desisyon. Dapat, kapag meron tayo ipapatupad na batas, dapat merong kahintulot mismo sa mga dayuhan. Na, alam na ba kung anong pinagkaiba ng direct control sa indirect control? Kung sinabi natin indirect control, ano gane? Ang namumuno. Ano? Hindi pwede. Alam ko na ano yung pala, Nelson, pakita tayo. Pag sinabi natin indirect control, ano gane? Hindi sa patungkali. Namumuno lamang ay ang Ayun. Ayun. halimbawa ang mga pagsusunod ay sila lamang ang namumuno, hindi ang mga kapwa. Okay, maraming salamat. Meron kayo dadagdagan, Krista. Dito ay ang mga pwede ko mamunaw lamang ang mga dayuhan ng mga Okay, maraming salamat. Inyong mga sagot ay tama. Mismong mga dayuhan lang yung
pinahingin tulutang mamuno sa ating bansa. Mula sa pagka-presidente hanggang sa pinakailalim na posisyon, dapat dayuhan ng Gitya ang inaalaw nila nga mamuno. Ang indirect control naman, yes, Pauline, Pwede mamuno ang mga Pilipino pero kontrolado. yes. Pwede tayo mamuno dito, no? Ngunit nasa, ang desisyon pa rin ay nasa mga dayuhan, kontrolado pa rin tayo. Okay, naintindihan na ba ang mga uri at iba't ibang, uri ng pagkontrol at iba't ibang uri ng pananakop? Okay, ang ang kolonyalismo, iba't ibang uri din ng pagkontrol ni saya, pagkontrol. Ang duwa nga na iya mo, pananakop. Bakit ma-confuse pa lang ako kami? Okay, so, magkakaroon tayo ng maiksing pagsusulit. Maki-close ng inyong mga notes. Those are your notes, Bo. Ibutang kita ng top. Ay, wala ka di ba natapos copy? Okay, ibutang niya rin ka ng mga notes. Mag-aaral mo ang Crispin, though, nagtawag sila. Wala ka may eraser ba? Dato, Black Sumaliho. Born and test. Doro Block. Grabe dito. Taguin nyo nga. Bakit nagulat na ako mag-aaral? Eraser ka. Dami ka rin na may tampatan. Alam mo iba na. Wala kayo haliman, Bo. Hindi na talay na yan. Asa ka mo diyan mga 850. Wala na lang ninyo. Kung ka lang ba sumala ka mo kung mag-receive ka apiyaw nyo, ano nyo pagdulaan nyo? Apiyaw nyo sa balay. Pagdikan mo rin sa Lunes. May class ang may copy kag makaulit sa inyo. Ay, gamta. Ano sa grade nyo sa first quarter? Hindi. Dahil ako kay Rika, kita nga ko niya. Junior rin. Ano mo dyan? Di ba? Okay, salamat sa lahat. Salamat po. Iyong artikulo. Ano yung mga backward kasi nyo mga hindi magamit? Give me everything. Ay, daya mo na daw. Kasi hindi ko ba siguro may exam malahan ako ng mga kamay. Ilan ba lang sa pagbilugan? May mga kamay. Ito lang ba, sir? Oh my God, si Baby Ella. Out na rin sa out. Aga! Bakit ko ba yun? Asoy naman tayo. Yan ang kawalan ng isa kapal kayo. Ayun! Yung muli na isa! Mapasal niya sa inyo sa kita. Sir, natula mo, sir. Sir! Ayan na Ito pala ang... Ito pala ang giving test na po. Not perfect, you perfect
pala. Tapos ako to galing. Ay, klase ko, ang klase ko sa Paano po sa akin sa ano, sa Martes pala. Mag-calculate lagi. Eh, Hindi ko makakabalo. sa inyo daw, dapat ko ang mga kabalo, kasi sa dating. po natin sa Hindi ko nga. Lagi ko ba? Yan mo yung pagdulaan. Ganay tag, yun yung pagdulaan. Ay, yung tato mga dito. Pinaka-check. Kaya sir, wala ko yung lista. Charles! Kung ko na kung balik ka lang sa kuwan, before we start, I request everyone to please stand. Wherever here. Sino mga... Dalay, starting sa my daya dito ma-start ha. Ma-start sa prayer. Dito ka po. Ano na hindi? Starting from Monday Dari ka mag-pisa. Tandaan mo kung hindi mo na-stop. Damo ko ang